Welcome po sa ating panglimang araw ng ating prayer and fasting. At ngayong umaga po mga kapatid, ang ating pong prayer request sa Lord, ang bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang matatag na church o iglesia. At bawat isa sa atin na nakikipag-participate, ang ating mga churches, GCF at kung saang church man kayo ay our prayer is that our church will fulfill its purpose. Sa Matthew chapter 16, verse 18, ang ating Panginoong Jesus mismo ang nagsabi, "Upon this rock I will build my church, and even the gates of hell cannot prevail against it." The Lord's church is a triumphant church. It's a victorious church. At yun ang kalooban ng Panginoon, nang bawat isa sa atin ay magkaroon ng isang malusog na iglesia, matagumpay na iglesia, upang matupad nito ang kanyang mission, which is to make disciples. Mission to glorify God, to honor the Lord, at makita ang kaluwalhatian ng Panginoon sa ating iglesia. Maging Christocentric church. Upon this rock, I will build my church. Yung salitang church po ay kinuha yan sa salitang ecclesia. Even during the Roman times, bago pa nag-umpisa ang tinatawag na New Testament, ang Roman Empire ay ginagamit yung term na yan. It is also a secular term. Ang ibig sabihin ng ecclesia ay isang powerful council na anuman ang mapagkaisahan doon sa council, yun ang ipapatupad sa kaharian. And the Lord has His own council, and that is the ecclesia, which is the church. Kaya ang aking prayer, ang bawat isa sa atin, magkaroon ng breakthrough ang ating mga churches. Ang ating mga churches ay magkaroon ng charisma, spiritual magnetism, at maging impluensya sa ating community. I declare that the Lord will bless your church, bless our respective churches, at ang bawat isa sa atin ay matagpuan natin ang ating lugar. May each one of us find our place in the church of the Lord Jesus Christ. Ano man ang ating kinabibilangan, ang bawat isa sa atin, saan mang church tayo, bawat isa sa atin ay may purpose ang Panginoon. God wants us to be active in the church, na ang bawat isa sa atin ay maging active sa church, ang bawat isa sa atin ay magamit ng Panginoon sa pamamagitan ng ating church. I also pray this morning na ang inyong church matupad ang kanyang vision and mission, at ang inyong mga plano, ang inyong mga church projects, ito man ay church building, ito man ay sasakyan, ito man ay musical instrument, ay i-provide ni Lord para sa ikagaganda at magiging mas matindi, mas masayang celebration every Sunday. I also pray and declare na magkaroon tayo ng additional na mga workers, worship team, intercessors, cell leaders, Sunday school teachers, at ang ating church ay makilala sa ating lugar, sa ating community. A powerful council, a powerful spiritual family na nagbibigay ng liwanag sa ating kapaligiran. It is God's will that our church will really shine at madala ang mga tao sa saving grace ng ating Panginoong Jesus. It is my prayer that the Lord will bless each church financially, spiritually, yung church growth. Ang ating church ay makaranas ng mga supernatural miracles, ang mga backsliders ay magbalik loob, yung mga nanlalamig ay maging active ulit. I pray this morning na ang ating mga churches ay lalo pang pagpapalain ng Panginoon, makaranas ng breakthrough, makaranas ng revival, at marami pang maabot na kaluluwa para sa Panginoon. I declare that the anointing and the presence and the power of God magmanifest sa ating mga churches. The purity and the purpose of the church ay ma-restore at mag-breakthrough. It is my prayer right now, in the name of Jesus, that the Lord will bless our churches, at ang kaluwalhatian ng Panginoon ay makita sa buhay ng bawat isa sa atin at ng ating mga churches. At ang Holy Spirit, siya talaga ang mag-lead sa ating mga churches. Ma-overcome natin lahat ng mga hindrance sa church at mag-breakthrough tayo.
especially this year. In the name of Jesus. Amen and amen.